Yo, what's up mga kapogi? Mag-grocery tayo ngayon. Outfit check. So tara, samahan nyo ako. Let's go! Yo, what's up mga kapogi? Kumusta bagong pormahan ni kapogi? Ayos ba to? Ha? Ayos ba to? Mag-grocery kasi ako ngayon. Ayun, sa metro. Tara, samahan nyo muna ako. Let's go! Dito na tayo. Bilang tunnel. Dito tayo. At ayun na nga, dahil tayo ay naubusan ng stock sa kusina, tayo ay mag-grocery ng kaunti. At syempre, dito lang tayo lagi bumibili sa metro. Tapat lang to ng kalsada namin, pero dahil walang tawiran sa kalsada, sa underground tayo dumaan. At nandito na nga tayo ngayon mga kapogi sa grocery. Medyo mahirap intindihin yung mga nakasulat Greek kasi, pero kaya namang intindihin kasi marunong naman sila mag-English. At nandito nga pinadiretso na ako. Nakita ko nga itong tuna na palagi kong binibili para mayroon tayong isda. Kasi mga kapogi, walang isda ditong binebenta. Meron, pero ang mahal. Tinitingnan ko nga itong hawak-hawak ko na tuna in can kasi baka mali ako nabili at tama, at ito naman ang gusto ko. At syempre kumuha din tayo ng mantika kasi wala tayong mantika doon sa kusina. Yung mantika ko na to, tumatagal to ng 2 buwan. Yan. At syempre paglakad-lakad lang tayo ng konti, pumunta tayo sa may gulayan, baka meron pa tayong nais bilhin, pero meron pa akong stock ng mga yan. Actually mga kapogi, hindi naman ako kumakain ng gulay, kaya hindi rin ako bumili ng gulay. Meron pa ako niyan, meron pa akong gulay. At nagpatuloy nga ako sa paglalakad upang kumuha ng saging dahil yun ang aking panghimagas dito. Actually, hindi ako kumakain ng saging sa Pilipinas, pero pagdating dito parang ang sarap-sarap ng saging. Sa Pilipinas hindi ko pinapansin ang saging, pero dito sa Cyprus ay palagi ako bumibili para mayroon namang putina ang ating katawan. At ito nga ang napili ko. At kumuha na ako ng isang piling na saging. Nagkakahalaga siya ng €1.95. At pumunta na ako dito sa counter para ipakilo at lagyan ng presyo. Dito nga mga kapogi, sa supermarket na to, no, ay makikita nyo puro mga kabataan ang nagtatrabaho. Hindi lang kabataan, pati mga senior citizen ay nagtatrabaho pa dito. At nang makabili na nga ako ng saging ay nagpatuloy pa ako sa paglalakad para bumili ng karne ng baboy kasi meron pa akong stock na manok. Bumili ako ng karne at syempre napadaan din ako dito. Itlog muna, ito ay napaka mabisang panabla para sa mga OFW. Alam niyo na yun, kung OFW ka, alam mo hanggang saan kayang itulong ng itlog. At syempre huwag kakalimutan ipakita at i-flex si Kapogi. At syempre, huwag kakalimutan ang lechon meat at corned beef para sa mga ulam na mabilisang lutuin, lalo na pagka morning shift. Syempre, nakakatamad magluto, kaya ito na lang ating lutuin para baon sa trabaho. Wala na akong nete. At matapos nga ay pumunta na ako dito sa karnihan. At ito, mayroon silang promo. Kung mapapansin nyo mga kapogi, ang mga karne ng baboy dito ay walang taba at walang balat. Tinatapon po nila ito, no? Kinukuha lang nila yung purong laman at wala silang nilalagay na taba. Habang hinihintay ko ang aking order na karne,
ay naisipan kong tignan ang pinakamahal na tinda dito at nakita ko nga kung ano ang pinakamahal na nagkakahalaga ng 1,200 euro. Ang isang kilo nagkakahalaga ng 84,000 pesos. 1,200. At ayun nga, ang karne ng rabbit dito ay nagkakahalaga ng ganon kamahal. At matapos nga makompleto ang ating mga pinamili, ay uwian na. So, ayun. Nakapag-grocery na tayo mga kapogi. So, hanggang dito na lang. Thank you sa pagsama. Goodbye!